Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong nilabas po na balita. Ito po nakaraang araw na ang ICC daw po ay hindi po pinayagan na makalabas o makalaya ang dating Pangulong Duterte. Kahit po yung sinasabing interim release na madala po man lang sana o ma-stay sa ospital ang dating Pangulo, ay hindi po ito kailanman papayagan yata ng ICC. Lalong-lalo po sa pumutok po na mali-maleta. Hindi po ba? Alam na po natin at expected na natin na gagawin po talaga ng ICC dahil kung may mali-maleta po na involved dito po sa ginawa nila kay dating Pangulo. Dahil sa pag-aresto pa lang, obvious na po ang ginawang pag-aresto. Kidnapping ang lumalabas po na ginawa po nila. Yan po ang nakita ng milyong-milyong Pilipino. Hindi po ba? Pakinggan po natin. Ito pong balita. Hindi pinagbigyan ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makalabas na ito. Nais ng depensa na baliktarin ng korte ang una nitong desisyon na manatili sa ICC Detention Center ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, bigo ang depensa na magpakita ng mga bagong sirkumstansya para udyukan ang korteng baguhin ito ang kanyang desisyon. Pinaburan din ng pre-trial chamber ang naunang desisyon na batwalain ang medical report ni Duterte na ipinasa ng depensa dahil base sa assessment ng independent expert at mga ebidensya, hindi ito sapat upang palayain ang dating Pangulo habang isinasagawa ang pagdinig. Pamatambay, yan po ang tinatawag na human rights. Yan po, ganyan po magbigay ng human rights ang ICC, mga kababayan. Pati po ang medical problem ng dating Pangulo sa edad niya pong 80 at mahigit na po. Malapit na rin po siya mag-81 at malapit na rin po mag-1 taon ang ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, talagang makikita mo rito yung sabwatan. Maiisip mo, talagang sabwatan, napakalalim na sabwatan dahil po dulot ng mali-maleta. Ayon sa mga Marines, mali-maleta ang involved diyan sa mga banyaga na yan. Kaya tayo po mga kababayan, umaasa. Umaasa naman po tayo. Hindi naman po tayo mawawala ng pag-asa dahil sa nangyayari po ngayong sitwasyon na lumalabas na po, unti-unti na po lumalabas ang mga baho po nila. Darating po ang panahon, mabilis lang po ang panahon. Hindi po tayo magugulat, mabubuwag na po yan. Mawawala na po ang tiwala ng mundo. Mawawala na po ang tiwala ng bansa sa buong mundo. Lalong-lalo po yung natitira pang mga kasapi niyan. Hindi po ba? Dahil puputok po ang ginawa nila sa buwatan sa ating gobyerno at dito po mismo sa ICC. Lalong-lalo po kung mapapatunayan po yung lahat ng mga ebidensya na dala-dala at patotoo ng ating po mga soldiers at Marines. Yung ginawa nilang panggigipit, pamumulitika, gamit ang pera, buwis ng taong bayan na inubos nila para lang sa pamumulitika, diyan kay dating Pangulong Duterte, mabubunyag po yan. Lalabas po ang katotohanan, mga kababayan. Darating ang panahon, yang ICC, mababaliktad po ang sitwasyon. Dahil hindi po talaga sila totoo. Human rights. Pera-pera lang po pala ang mga demonyo na yan umano. Hindi po ba? Dahil marami na pong umaamin. Mismo pati ang DOJ Secretary ay umamin na pinapapasok niya kahit sa loob ng bahay niya yung mga ICC. Kahit po hindi na tayo sakop at wala silang karapatan sa ating soberenya. Pero ang ating hustisya ay, mga kababayan, tinarantado at niwalang hiya ng mga tao
na sakim sa kapangyarihan. Yan ang malungkot. Kaya tayo po'y nananalangin at ang dating Pangulong Duterte ay malagpasan niya lahat ang ginawa pong pamumulitika sa kanya. Ibang klase po nung makabalik po sa kapangyarihan ang mga sakim, mga sugapa sa kapangyarihan at grabe po kasugapa sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya panalangin po natin ang ating dating Pangulong Duterte ay manatili po na siya po ay malakas at mailayo po sa kapahamakan. Mabilis lang naman po ang panahon. At dito po sa sitwasyon na ito, nakikita naman po ng buong mundo kung anong klase po. At puputok po yan, mga kababayan. Yung ginawa po nila na talagang pera-pera. At yan ang balita naman po ay puputok po yan. Kasi yung mismo pong korupsyon ay pumuputok na. Buong mundo na po. Kung wala lang pong giyera dito sa Middle East, baka po yan ay pinag-uusapan na po tuloy-tuloy sa buong mundo. Kung wala lang pong giyera sa Middle East, mapag-uusapan po yan, yung ICC. Yung ginagawa po nila na pamumulitika at sumasawsaw sila sa politika ng bansa at nagpapagamit sila sa politika sa bansa katulad ng Pilipinas na meron pang male-maleta issue na pera, milyon-milyon dolyar. Yan ang napakasarap na mangyari po sa kanila. Yung ginagawa po nila, pera-pera na lang. At yung ginagawa nilang panggigipit sa dating Pangulo, di po ba? Saan ka nakakita? Naturingan human rights ka. Pero yung human rights ng dating Pangulo, hindi mo man lang maibigay. Yung kanyang pansamantalang kalayaan, wala pa siyang conviction. Hindi pa siya convicted. Pero napakahirap mong bigyan. Kahit man lang interim release. Kahit hindi mo na paalisin sa Netherlands. Basta nahandol lang siya. Kahit saan dyan, kahit sa ospital. Hindi po ba? Nabantay sarado naman dahil nahandyan yung bansa. At walang pasaporte yan. Hindi po ba? Walang passport. Nasa inyo. Lahat. Ano magagawa ng isang 80 anyos na may sakit pa? Di po ba? Nakita nyo po yung panggigipit ng mga hayop na yan, mga kababayan. Kaya darating din po ang panahon ng mga hayop na yan na pagsisisihan po nila. Yan po mga tao na yan. Ang ginawa po nilang kawalanghiyaan. Kasabwat po ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil po sa kasakiman, di umano sa pera. Magsisisi rin po ang mga hayop na yan, mga kababayan. Dasal-dasal lang po tayo. At syempre po, patuloy po tayo magdasal, mga kababayan, dahil talagang sa panahon ngayon na sila po ay nasa sitwasyon na akala nila ay panghabang buhay nila na dala-dala ang kanilang kapangyarihan, lalo-lalo po ang gobyerno natin ngayon at ito po ang ICC. Sa tingin nila ay walang papalag sa kanila. Malalaman po sa mga susunod na panahon kung walang papalag dyan sa ginawa po ng ICC pag pumutok na po ang issue na yan. Lalo-lalo po ang male-maleta na sila po ay tumatanggap ng isang damukan na pera. Tuloy-tuloy po tayo manalangin, mga kababayan, at wala po tayong mahita at wala pong mapapala si dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC. Panahon na lang po ang ating pong iniintay, ang tamang panahon na yung mga tao na yan ay sila na po ang nasa hot seat. At sana rin po, mga kababayan, umaksyon din po sana ang Russia. Ang Russia po ay meron din pong pataw na parusa po diyan diyan po sa ICC na yan. Hindi po ba? Ang Russia po ay talagang conviction. Binigyan na po sila ng conviction o convicted na po sila. At sila po ay kukulong dito po o diyan po sa Russia ayon po sa kanilang presidente. Yan pong mga ICC na yan. Baka isang araw mabalitaan natin sila naman ang dinudukot. Kung ano ang ginawa nilang pagdukot kay dating Pangulong Duterte, baka danasin din po yan ng mga ICC na sila naman po ang madukot ng mga Ruso. Hindi po ba? Dasal-dasal lang po, mga kababayan, at maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil meron pong Panginoon na makapangyarihan po sa lahat. At syempre po ang dasal po natin sa ating Vice President na maingatan din po siya
sa pang-araw-araw na kanya pong trabaho. At ganoon din po ang ating mga sarili at ang ating buong sambayanan. At syempre po maingatan din po ang ating mga Marines. Napaka-importante po yan ng ating mga ex-Marines at soldiers na magbibigay po ng katotohanan sa lahat po ng ginawa po nilang kawalangian at kadimonyohan at pahirap sa ating bansa. At salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. At ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.